Kamusta mga brad? Pag-usapan natin ang ugat ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang kaguluhan na nagsimula noong Lunes, May 10, 2021 sa pagitan ng Israeli at Palestinians ay nagsimula sa inilabas na order ng Israel government. Nagkaroon kasi ng order na paalisin ng mga Palestinians family sa lugar ng Sheikh Jarrah na bahagi ng East Jerusalem para okupahan ng Israeli settlers. Kaya ito ang nag-trigger sa mga Palestinians para magsagawa ng protesta, partikular sa compound ng Al-Aqsa Mosque. Marami ang sugatan sa nangyaring pag-disperse ng Israeli security forces sa mga rallyista na nauwi sa bayolenteng engkwentro. Ang mga nagpoprotesta ay ginamitan ng tear gas at stun grenades para ma-disperse ang mga nagpoprotesta na Palestinians. Daan-daang tahanan ng Palestinians ang bahagi ng eviction campaign ng Israel. Habang nagaganap ang kasalukuyang tensyon, isang viral video naman ang kumalat. Sa video clip na ito, may kita ang pakikipagkompronta ng babaeng Palestinian sa isang Jewish-Israeli settler na isa rin sa nagpasiklab ng tensyon. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, يا عمي. זה לא שלי להחזיר. בוא נגיד שיש זה לא שלי. Ang mga mamamayan ng Palestinians ay nag-submit ng final appeal sa Israel Supreme Court. Kaya nangangamba ang mga Palestinians sa maaaring mangyari sa kanila kung sakaling hindi pumabor ang Supreme Court ng Israel sa kanila. Ang mga tahanan dito ay itinayo ng mga Palestinian refugees sa pamamagitan ng arrangement sa pagitan ng United Nations at ng Jordan sa panahon ng Jordanian rule matapos ang 1948. Pero sinasabi ng Jewish Settler Organization na ang lupaing ito ay pagmamay-ari ng mga Hudyo bago pa ang 1948 at karapat-dapat lang na ibalik sa kanila matapos ang pag-agaw sa East Jerusalem noong 1967 war. Ayon sa abogado ng Palestinian families na ang kanilang counterclaim of ownership ay hindi pa properly na-assess ng korte. Ang tensyon sa East Jerusalem ay nagsimula sa Holy Month of Ramadan na lalong nagpataas sa tensyon mula sa Gaza-Hamas military wing. Ang kontrobersya sa Sheikh Jarrah ay ilang dekada ng argumento sa pagitan ng Israeli at Palestinians. Pero nung mga nagdaang linggo lang ito nagsimulang sumiklab. Ang pag-disperse ng Israeli Security Force sa mga nagpoprotesta na Palestinians ay umabot hanggang sa loob ng Al-Aqsa Mosque. Ang Al-Aqsa Mosque ay tinuturing na pangatlong pinakabanal na lugar sa Islam. At the same time, tinuturing din ito na banal na lugar ng mga Hudyo dahil kinikilala nila ito bilang bahagi ng Temple Mount. Halos nasa 300 na Palestinians ang sugatan nung sapilitang pinasok ng Israeli police ang mosque. Ginamitan ng mga nagpoprotesta ng rubber bullets, stun grenades at tear gas. Maging ang mga Palestinian worshippers sa loob ng mosque ay nadamay. Matapos maganap ang tensyong ito sa compound ng Al-Aqsa Mosque na itinuturing na third holiest place ng Islam, ang Hamas naman ay nagbigay babala sa Israel na itigil na ang bayolenteng pag-ataking ginagawa nila sa mga Palestinian worshippers sa Al-Aqsa Mosque sa East Jerusalem. At nagbigay ito ng ultimatum na dapat pagsapit ng 6 o'clock PM, wala na dapat ang puwersa ng Israeli Security Force sa Al-Aqsa Mosque compound at maging sa Sheikh Jarrah. At dahil patuloy ang kaguluhan sa pagitan ng Palestinian protesters at ng Israeli Security Force, ang Hamas ay pinalipad ang unang 7 rockets mula Gaza patungong West Jerusalem na siyang in-intercept naman ng Iron Dome ng Israel. Ang Iron Dome ay defense system ng Israel na nag-i-intercept ng anumang paparating na missile mula sa kalaban. Hindi inaasahan ng Israel na ang magiging target ng Hamas ay ang West Jerusalem. Dito umatake ang Israel sa Gaza Strip at ayon sa Palestinian Health Ministry,
nasa halos 21 na Palestinians ang nasawi, kabilang ng mga bata sa ginawang airstrike ng Israel Air Force. Ayon naman sa Israel Army, ang kanilang inatake ay ang 130 na Gaza military targets na ay kinasawi ng 20 na operatiba ng Hamas, kabilang ang anti-tank commander nito, kasamang 2 Islamic Jihad leaders. Ayon pa sa kanila, ganti lang nila ito sa ginawang pagpapalipad ng missiles ng Palestinian groups patungo sa Israel. Ayon sa Israel Army, nagpatuloy ang pagpapalipad ng rocket ng Hamas sa Israel at meron pang umabot na rocket sa Tel Aviv. Ayon sa Hamas, 13 na missiles ang pinalipad nila sa Tel Aviv at sa palibot nito noong Tuesday, May 11, 2021 bilang bawi naman ito sa ginawang airstrike sa mga civilian buildings nila. Ayon naman sa Israel military na ang building na yon ay target talaga nila dahil ito ang tinitiran ng commander ng Hamas. Ayon naman sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, "We will not tolerate acts that harm our land, our capital, our citizens, and our soldiers. Whoever attacks us will pay a heavy price." Ayon naman sa US Congresswoman na si Ilhan Omar, nang ginawang airstrike ng Israel sa Gaza na ikinasawi ng mga sibilyan ay isang gawain ng terorismo, kaya't ang Palestinians ay dapat lang naprotektahan. Sabi pa ni Ilhan Omar, ang Gaza ay hindi katulad ng Israel na mayroong missile defense programs tulad ng Iron Dome. Kumbaga walang nag-e-exist na ganito para protektahan ng Palestinian civilians. Kaya kinukondena ni Ilhan Omar ang ginawang pag-atake ng Israel sa Palestinians. Ang Prime Minister naman ng Israel ay nanindigan na ipaglalaban ang buong Jerusalem bilang eternal capital ng Israel at magpapatuloy sila na mag-construct dito. Maraming mga content sa social media patungkol sa protesta ang blinak at ang iba ay inalis ang mga video at photos na merong hashtag na Save Sheikh Jarrah. Ayon sa ibang mga activists, ng kanilang mga post sa Facebook at Twitter ay blinak. Ang Instagram ay naglabas ng payag at humingi ng apology sa publiko na ang nangyaring pag-delete ng mga post ay dulot ng system bug at kasalukuyan na nila itong inaayos, habang ang ibang social media platform naman ay wala pang nilalabas na payag tungkol dito. Ang hidwaan at problemang ito ay noon pa man naranasan na. Hindi na rin bago ang ganitong senaryo. Kung napanood nyo yung mga nauna kong video tungkol sa pinagmulan ng lupaing pinag-aagawan ngayon ng Israeli at Palestinians. Ang masasabi ko lang sa sitwasyong to, kailangan nang itigil ng Hamas ang pagpapalipad ng missile sa Israel. Dahil tulad nga na sinabi ni Ilhan Omar, wala silang Iron Dome na poprotekta sa mga sibilyan nila. Natural babawi ang Israel. Pero dapat itigil na rin ng Israel ang ginagawa nilang pwersahan na pagpapalayas sa mga inosenteng Palestinian family sa sarili nilang mga tahanan sa Sheikh Jarrah. Biruin mo sarili mong bahay, papalayasin ka na lang sa isang iglap, tapos ibang tao ang papatirahin. Gayunpaman, hangad pa rin natin ang kapayapaan para sa lahat. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.